Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, nag-aalay kami mula sa aming mga puso ng amin pong nararamdamang pagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong pagpaparamdam sa amin ng iyong pagmamahal araw at gabi ng aming mga buhay. Ramdam namin, Ama, ang habag mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, hanggang sa araw na ito, nakikita namin kung papaano mo pong kinaawaan at sinasamahan ang iyong bayan. Iniingatan ang iyong mga anak sa lahat ng mga dako, iba't ibang mga wika. Nakikita namin ang pagkakaisa ng puso sa masiglang paglilingkod sa iyo. Nauunawa ng aming mga puso. Bunga ito ng iyong awa at pagmamahal sa iyong bayan at sa bawat isang anak mong nagsisikap makalakad ng matapat sa iyong banal na harapan. Tanggapin mo po, Ama, ang sama-sama naming mga pagpapasalamat. Talakip ang aming pakiusap sa iyo. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Ngayong kami po ay nagpatawad na sa mga nagkasala sa amin. Muli kaming nagbubukas sa iyo ng aming mga kalooban. Panginoon, sana damahin mo po ang laman ng puso ng bawat isang anak mong lumalapit sa iyo. Dala ang pag-asang lagi kang may awa para sa aming lahat. Hipuin mo ang aming mga lupang katawan. Maawa ka po sa mga kapatid namin. May mabibigat na mga karamdaman. Sana po, Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga lupang katawan. Sumagip ka po ng mga nagigipit. Sana po alalahanin mo ang aming mga kapatid na dumadanas ng mabibigat na mga suliranin sa buhay na ito. Ang mga nadadapa, sana, Panginoon, palakasin mo ang loob upang makabangon. Kahabagan mo ang aming mga kapwa-tao na nakikinig ng iyong mga salita, ang aming mga panauhing kapiling namin sa aming pagtitipon. Sana, Panginoon, basbasan mo silang lahat. Buksan mo ang kanilang mga puso, tulungan mong maunawa nila ang halaga ng paglilingkod sa iyo at sa aming pag-aaral na muli ng iyong mga salita. Ang pag-asa namin muli, Ama, tuturuan mo ang aming mga puso upang lalo kami makaramdam ng masikap na pagnanasang ipagpatuloy ang aming mga paggawa. Sana po paghariin mo ang iyong kapayapaan sa pagtitipong ito. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid, at magandang araw po muli sa ating mga panauhin. Salamat po sa pagpapaunlak sa amin na makasama namin sa aming pagkakatipon. At salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon minsan pa na ipinagkaloob sa atin at tayo po ay nakakitang muli ng isang panibagong araw, isang panibagong umaga. At huwag natin kalilimutan kasi sa bawat araw, ang awa ng Diyos ay bago. No? Yan ang isang bagay. Sabi dun sa 3:23 ng panaghoy na ang mga yaoy bago tuwing umaga, ang kanyang awa. At ito ay isang pag-asa sa ating mga puso, ang awa ng Diyos na ating pong inaasahan. Kaya salamat sa Panginoon, muli ay mayroong isang panibagong araw na tayo ay aasa ng awa ng Diyos sa ating mga magkakapatid. At ngayon po ay
Nag-aanyaya tayo sa patuloy naman na atin pong isinasagawang mass indoctrination para sa ating mga at mamaya po yan, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Alam namin na marami ngayon ang busy, pero maasa po kaming sa tulong ng Diyos ay mapaunlakan pa din po ninyo kami na makapagpatuloy na makinig ng ating ibinabahaging mga aral ng Panginoong Jesus na dapat nating sama-samang magawa bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay malaman natin yung mga ibig ng Diyos na ating sundin ayon sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay mamayang gabi. At tayo magpapatuloy, kapatid na Rodel, dito sa mga bagay na ating pinasimulang pinag-aralan na maliwanag naman siguro na sa atin na isang bagay yung pinag-usapan natin na sa nakakaalam ng mabuti, hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Kaya kasalanan, hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. Pero magiging kasalanan kung ginagawa mo naman, hindi naman sa pananampalataya, kasalanan pa rin yun. Parang pareho lang yun dun sa hindi mo ginawa. Kapatid na Rodel, naintindihan mo? Oo nga po, kuya. Ngayon ko lang napansin nga po yun, na alam mo yung kasalanan yun sa'yo. Yung mabuti yun ang utos eh. Pero yung alam mong utos na mabuti, ang isa sa mahalagang bagay ng kautusan. O hindi mo sinunod yung utos o yung mabuti, kaysa dun sa ginawa mo nga, pero hindi mo naman ginawa sa pananampalataya. Pareho lang pong kasalanan ang resulta. Yun, kuya. Ang ganda Alam ng mo intro bang natin. mabigat yon, kapatid na Rodel? Paano po, kuya? Alam mo bang mabigat yon? O, tingnan mo ha. Hindi ba isang bagay, kung ating sinasadya ang pagkakasala, naintindihan mo ba yung sinasadya? O, tingnan mo. Kinahuhulugan ng pagsadya. Ano po, kuya? Di ba maliwanag pinag-uusapan natin, Babalikan ko sa'yo. 4:17
sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti. Ayan, tingnan mo, no? Dito, ang tinutukoy dito, alam mo yung paggawa ng mabuti. Opo. Alam mo yung paggawa ng mabuti. Opo. At hindi ginagawa. O tanong, sinasadya o hindi? Ating sinasadya ang pagkakasala. Pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang ito na sinasabing sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa ito'y kasalanan sa kanya. Yun pala may ganun na dugtungan ito. Pagdating dun sa 26, kung po pwede po sana i-split natin yung screen sa dalawang talata, alam mo yung paggawa ng mabuti. Di alam mo, sabi ni Kuya. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, alam mo pala yung paggawa ng mabuti. Kaya kapatid na ay banal. At
kapatid na Rodel. Opo. Pagkatapos, o edi nalalaman mo yung paggawa, yung pagtupad ng mabuti. Oh, Brother Rodel. Kung ating sinala, pagkatapos na ating matanggap kanan, huwag mong kalilimutan ngayon ang isang basic. Juan 17:17. Pakatotohanan. Kung natanggap natin yung pagkakilala sa katotohanan doon sa salita ng Diyos na magpapabanal sa atin, natanggap mo yon yung pagkakilala doon sa salita, doon sa aral ng Diyos, doon sa utos ng Diyos, kapatid na Rodel. Natanggap mo yung pagkakilala doon sa utos. Nalalaman mo ngayon yung paggawa ng kautusan. Na yung kautusan mabuti. Alam mo yung paggawa ng utos, yung pagsunod sa utos, na yon ang pagkatakot sa Diyos. Na yon ang pag-ibig sa Diyos, kapatid na Rodel. Nalalaman mo yun. Yung pagsunod sa utos. Alam mo yung pagsunod, alam mo yung paggawa sa utos. Nalalaman mo, hindi mo ginagawa. O intentional ba yun o hindi? Tama. Naiintindihan mo, no? Opo. Sinusunod mo naman eh. Mm. Tanggap mo, nakita mo, nakilala mo, tinanggap mo. Tanggap mo yung kautusan. Oh. Eh di ano ibig sabihin, ano? Ginagawa mo. Hindi ka aatangan ng hindi mo ginagawa. Ginagawa mo nga eh. Opo. Naintindihan mo, Opo, kapatid kuya. na Rodel. Opo. O bakit nagiging kasalanan? Kung hindi mo ginagawa. Opo. O ngayon, kung halimbawa naman, ginagawa mo, sabi mo, hindi mo naman ginagawa sa pananampalataya, pareho lang yun. Opo. Dahil anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Kung hindi mo naman ginagawa, alam mo yung mabuti, kasalanan. Kung ginagawa mo naman, hindi naman sa pananampalataya, kasalanan. Pag hindi mo ginagawa, intentional. Sinasadya mo. Iba yon sa hindi mo ginagawa. Iba yung hindi mo sinunod kesa sa nagkamali ka. Sinusunod mo kaya lang nagkamali ka. Opo. Naintindihan mo ba, Brother Rodel? Opo, kuya. O meron bang nadadagdag sa'yo sa introduction? Opo, kuya. Awa ng Panginoon. Napakaganda nitong binubuksan ito ng Panginoong Diyos po sa atin dito sa... May kinalaman talaga ito sa atin pong mga pagsunod, sa atin pong mga paggawa. Una, yung punto na yon na
nakakaalam ka ng paggawa ng mabuti, hindi mo ginagawa, yun ay kasalanan sa iyo. Tapos dun sa isang punto naman, ginagawa mo naman, pero hindi mo naman ginagawa sa pananampalataya. Sabi naman sa 14:23 ng Roma, ang nag-aalinlangan, hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi sa kumakain sa pananampalataya. At ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Kahit naman ginagawa mo, pagka ginagawa mo ng hindi sa pananampalataya, pareho ang resulta, kasalanan pa rin. Pero yung ipinapansin niyo po sa amin na sabi niyo sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Sa nakalipas para bang ordinaryo o kasalanan yon, ganun lang. Kasalanan yung alam mong mabuti, di mo ginawa, kasalanan yon. Pero alam din naman natin na pag sinasadya mo ang kasalanan, mabigat na kasalanan yon. Sinasadya mo intentional mong talagang gumagawa ka ng kasalanan Alam natin din yung punto na yon, pero hindi ko po nakikita hanggang itong pagkakatipon na to. Yung nasa 4:17 ng Santiago, sabi nyo, mabigat yan. Kaya tinatanong ko, paano pong mabigat? Yun ang tanong ko po kanina, paano po? Yun ang ibig ko sabihin, paano mabigat ito? Na alam ko, kasalanan yun Alam mo yung mabuti, di mo ginagawa. Talagang kasalanan yun. Kasi ang batas may do's, may don'ts, di ba? Meron kang gagawin, meron kang hindi gagawin. Ang nakamarka sa akin, yung nasa 26 ng Hebreo, kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Mabigat nga. Pag sinasadya mo yung pagkakasala, pero usually, nakamarka dito yung alam mong hindi tama, gagawin mo pa. Alam mong mali, itutuloy mo pa. Sinasadya mo na yung pagkakasala. Alam mong masamang mangalon niya, mangangalon niya ka pa rin. Yung mga halimbawa po na yan mabigat yun kasi intentional Sinasadya mo na. Pero same level lang yung nasa 4:17 ngayon ko na nakita yon. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti. Alam mo yung paggawa ng mabuti. At sabi nyo nga po, ang isang hindi natin pwedeng ialis pag ang pinag-uusapan na ay ang mabuti, yung utos. 7:12 ng Roma, ang kautusan ay banal, ang utos ay utos ay banal, matwid at mabuti. Kaya pagka pinag-uusapan ng mabuti, di pwedeng alisin ng kautusan. Sa nakakaalam nga ng paggawa, po yan Yung kautusan, ginagawa, o kaya tinutupad yan. Alam mong yung pagsunod sa utos ay mabuti. Alam mo yung utos, alam mo yung pagsunod sa utos, mabuti. At hindi ginagawa. Pag sinabing hindi ginagawa, intentional mong hindi ginagawa. Intentional mong hindi sinusunod. Ito anwi kay kasalanan sa kanya. Anong klaseng kasalanan? Hindi mo ginagawa. Iba yung ginagawa mo naman, sinusunod mo naman, kaya lang, nagkamali ka doon sa pagsunod mo. Nagkaroon ka ng pagkukulang. Iba yon. Sinusunod mo naman Kaya lang, sa pagsunod mo, meron kang naging pagkakamali. Meron kang naging pagkukulang. Pero tumutupad ka, sumusunod ka. Iba yung, alam mo yung mabuti, talagang intentional. Hindi mo ginagawa, hindi mo sinusunod. Pagsadya po ng kasalanan yon, mabigat po yon, kuya. Yun po. O parang ang utos, kapatid na Rodel, halimbawa, utos sa'yo, takbo! Opo, Hindi alam mo halimbawa, ano utos? takbo. O yan. Ay, alam mo ba paano ang gawin? Opo, O. Alam mo paano tumakbo? alam ko po. O. Alam mo na yun ni utos? Opo. O. Takbo. Ano ginagawa mo? Tumatakbo ka ba? Yun. Ay, kung hindi ka tumatakbo, ba, alam mo
gumawa ng mabuti. O di alam mo paano gawin. Opo. But in spite of the fact na alam mo kung paano gawin, hindi mo ginagawa. Hindi ka tumatakbo. Oh. Ngayon, halimbawa, kapatid na Rodel, alam mo, ano ang utos? Takbo. Alam mo paano tumakbo? Alam mo. So, tumakbo ka. Nadapa ka. Naintindihan mo pagkakaiba, Opo. kapatid na Rodel? Opo. Malaki po ang pagkakaiba. Naintindihan mo pagkakaiba? Tumatakbo ka naman nadapa ka lang. Hindi ba't hindi ka tumatakbo? Alam mong utos yung tumakbo. Alam mong utos tumakbo, hindi ka tumatakbo. Oh. Nasadya po yun. Oh, nakita mo, di anong klase? Ginagawa. Oh. Kasalanan sa kanya. Oh. Anong klaseng kasalanan yan? Alam mo paggawa Alam mo yung mabuti, alam mo yung paggawa, di mo ginagawa. Ano yun? Ano tawag doon, Brother Rodel? Ay, pag Doon sa mga salita na dapat binibigyan ng pansin natin. Parang ganito ngayon, kapatid na Rodel. Yung pinag-aaralan natin, ang pinag-aaralan natin, nandoon sa mahalagang bagay ng kautusan. Tama? tama po. Yung mahalagang bagay ng kautusan na kaya sinabing mahalagang bagay ng kautusan, may kautusan. Tama po. At may mahalagang bagay na nakapaloob doon sa kautusan na dapat gawin natin. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito. Ngayon, Brother Rodel, dapat gawin o hindi? Dapat pong gawin, Kuya. Kung dapat gawin. Alam mo palang dapat gawin. Oh. Alam mo palang dapat gawin. Opo. Hindi mo ginagawa. Mong yan ay mahalagang bagay ng kautusan. Alam mo na yan ay mabuti. Alam mo naman ang paggawa. O kaya, dapat alam mo paggawa, Brother Rodel. Opo. Alam natin dapat yung paggawa. Kaya mahalagang nauunawaan natin yung detalye. At ang isang nakapaloob doon na inumpisahan na nating pinag-uusapan, Brother Rodel, yung pagkahabag. Opo. Alam mo kung bakit isang bagay na mahalaga yan, na bagay ng kautusan? Bakit po, Kuya? Tingnan mo, basahin natin yung Hebreo, kapatid na Rodel. Opo. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan,
ay sinasabi. Ay, merong sinasabi, kapatid na Rodel. Opo. Pagpasok niya sa sanglibutan, may sinasabi. Ano ang sinasabi, kapatid na Rodel? Hain at handog ay hindi mo ibig. Yan, kapatid na Rodel. Opo. Hain at handog ay hindi mo ibig. Oh. No, kapatid na Rodel, Opo. hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit, ano? Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Kapatid na Rodel, may kadugtong hain at handog, hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Edi nung pumasok ang Panginoong Hesukristo sa sanlibutan, alam mo naman na yun, kapatid na Rodel. Opo. Pumasok siya sa sanlibutan, may isang katawang nakahanda sa kanya. Opo. Tama. Tama po, kuya. Kaya, ano ang sabi? Hain at handog, hindi mo ibig. Bakit hindi niya ibig yung hain at handog? Kasi may isang katawan na inihanda sa kanya. Na yung inihanda sa kanyang katawan, inihanda na nga sa kanya yun Yung katawan na yun ba't naman iibigin niya pa yung hain at handog? Yung inihanda sa kanyang katawan, yun nga yung hain at handog. Tama po, kuya. Opo. Naintindihan mo, why would there be a need ng hain at handog na meron ka na? Opo. Opo. Ewan ko kung nasusundan mo. Kaya hindi ibig kasi meron na. Opo, kuya. Meron na. May nakahanda na. May nakahanda na, kapatid na Rodel. Opo. Ano ba yung nakahanda na yon? Yun po Ano yung ang katawan na yun na inihanda sa kanya? hain po yun at handog. O hindi ba yun yun? Oo nga po, kuya. Kaya ano ang sabi, kapatid na Rodel? Di puntahan natin sa 9:27 ng Ebreo, Brother Rodel. Opo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, Ay gayon din naman si Kristo na na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. kita mo, kapatid na Rodel. Opo. Si Kristo pala, inihandog na minsan. Mm. Kaya, ayun na yung handog Opo, kuya. Nandun. Ewan ko kung Opo. nasundan mo ba, Brother Rodel? Sige. Tignan nga Opo. natin kung paano tayo nakakasunod. Opo, kuya. Yung ang tinutukoy po dyan na pumasok sa sanlibutan ay ang atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi. May sinasabi nung
ang sa akin ay inihanda mo. Hindi mo ibig. Kasi may nakahanda na. Ano ba yung nakahanda? Isang katawan, ang sa akin ay inihanda mo. Yung katawan na yon, yun nga ang inihandog eh. Kaya yun mismong katawan na yon na nakahanda, nung pumasok siya sa sanglibutan, yun mismo yung hain at handog. Bakit mo naman gugustuhin pa ng hain at handog? Meron na ngang nakahanda na yun nga po ang kanyang katawang inihanda para sa kanya. Kaya dun sa 9:27 ng Ebreo, bago makarating ng 10:5, 9:27 at 28, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Si Kristo inihandog. Kung ang ibig sabihin ng 10:5 ng Ebreo, hain at handog, hindi mo ibig, ba't inihandog si Kristo? Handog na nakahanda, yun nga yung katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kasi kung ang ibig sabihin ng hain at handog, hindi mo ibig, dapat wala nang hain, wala nang handog. Ba't Kristo? Gayon din naman si Kristo, inihandog na minsan. May handog, ang handog na gusto ng Diyos, yung inihanda sa Panginoong Heso Kristo. Yun po yung nakukuha ko, Kuya. Hindi ba? Kaya sabi doon sa 9:14, kung aatras tayo, kapatid na Rodel, dito sa Ebreo. Ito po. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Kita mo, kapatid na Rodel. Tama po, Kuya. Budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Opo. Nakita mo, kapatid na Rodel. Oo nga po, Kuya. Gawang patay. Gawa, patay. Kasi pagka hindi kumpleto, kapatid na Rodel, patay. Di ba? Opo. Kaya nga, bagamat buhay, patay. Di buhay, pero patay. Bagamat gawa, may gawa, pero ganong klase, gawang patay. Huwag mong kakalimutan, lahat noong mga kasu-kasuan nun. Ngayon, pagka gawa, patay, kasi noong kayo'y nandun pa sa kasalanan, nasa kasalanan, Opo. na ang sabi dun sa 2 ng Efeso, binuhay kayo niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sabi doon sa 2:1, kapatid na Rodel, bakit patay? Dahil sa mga kasalanan, binuhay tayo niya. Paano tayo niyang binuhay? Inihandog yung kanyang sarili, kapatid na Rodel. Opo. Inihandog yung kanyang sarili para sa atin. Para yung ating mga kasalanan, matubos. Diba, kapatid na Rodel? Opo. Kaya nga, ano ngayon ang nangyari, kapatid na
basahin natin, kapatid na Rodel. Sa unang Pedro 2:24, kapatid na Rodel. Opo. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran. Ang pagkamatay natin sa mga kasalanan, mampatay ang gawa mo o gawa ng dahil sa ating mga kasalanan, patay tayo. No? Opo. Kaya kailangan tayong buhayin. Paano? Pakailanman. Nakita mo, hindi basta't handog lang, sabi kapatid na Rodel sa Gis ng Ebreo at Gis. Opo. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Kita mo, kapatid na Rodel, Kaya, hain at handog, di mo ibig. Ito na yung handog na minsan at magpakailanman. Na ito naman, sa kalooban ang wikang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Kaya dinala niya yung ating mga kasalanan. Kapatid na Rodel, bakit? Kasi hindi tayo mabubuhay at hindi magiging valid yung ating mga paggawa kung hindi tayo maaalis doon sa kasalanan. Opo. Hindi tayo hahanguin doon. Kaya nagkaroon ngayon tayo ng pampalubag sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi doon sa 2 ng unang Juan, kapatid na Rodel. Opo. 2:1. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. At siya At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Yan, siyang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Kasi inihandog yung kanyang sarili, kapatid na Rodel. Opo. Kaya pag nadinig mo, hain at handog, hindi mo ibig. Bakit? Kasi isang katawan na yung nakahanda na siyang handog, kapatid na Rodel. Amen. Ako kung napapagtuunan natin ng pansin, At ang sabi nga doon sa Isaias, Brad Rodel, dinala niya yung ating mga kasalanan, 53:4, kapatid na Rodel. Opo. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang,
Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. O, kita mo, kapatid na Rodel, Opo. sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Dinala niya yung ating mga karamdaman, kapatid na Rodel. Dinala niya ang ating mga kapanglawan. Dinala niya ang ating mga kasalanan. Kaya yung sinasabi ni Pedro, yung nandun sa binasa natin sa 2:24, siya ang nagdala ng ating mga kasalanan. Nakita mo yung essence nun, ano, kapatid na Rodel? Opo, Kuya. Ngayon, ano ang nakapaloob doon, kapatid na Rodel? Ano po? Okay, di ang nakapaloob doon, eto, ano, kapatid na Rodel? Opo. At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao na kung tawagi Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis, at sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At siya'y nagtindig at sumunod sa kanya. At nangyari, na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito, ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at sa kanyang mga alagad. Bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? No, kapatid na Rodel. Para sinasabi na dapat sa amin lang kayo makikisalo, ano? Ganon, dahil nakikisalo yung inyong guro dun sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Ngayon, ano ang sabi, ano, nung marinig niya ito? Tuloy natin, kapatid na Rodel. Opo. Datapwat ng ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Kapatid na Rodel, sino nangangailangan ng manggagamot? Ang mga may sakit po. Huwag mong kakalimutan ngayon, kapatid na Rodel, kung sino ang nagdala ng ating mga karamdaman. Amen. Opo, Kuya. Sino ba nagdala? O di balikan mo yung sabi, kapatid na Rodel, doon sa 53:4 ng Isayas. Opo. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman. O alin yung dinala, kapatid na Rodel? Mga karamdaman po, sakit. O sino naman yung nangangailangan ng manggagamot? Yung mga may karamdaman, Kuya. Yung mga may sakit. Kaya sino madadala na masasaklaw nung pagdadala ng karamdaman? Di may karamdaman. Ito palang mga ito, walang karamdaman. Kaya ang sabi, yung mga walang sakit, hindi nangangailangan ng manggagamot. Wala pala kayong sakit Hindi ba, Brother Rodel? Opo, Kuya. Wala pala kayong sakit yung mga walang sakit, hindi nangangailangan ng manggagamot. Kundi ang mga may sakit.
Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi Kapatid na Rodel, na ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. habag po yun. Para po madala ang ating mga karamdaman, madala ang ating mga kasalanan. Yan. Di ba? Oh. Dahil sa habag, kapatid na Rodel. Kaya, habag ang ibig ko at hindi hain. Kaya kung maiintindihan mo ngayon, hain at handog hindi mo ibig. Bakit? Kasi meron ng isang katawang nakahanda. Para ano yung katawan na yun na nakahanda? Nahandog na, kapatid na Rodel. Na inihandog para sa ating mga kasalanan, yung kanyang sarili. O dala ng ano? Dala yun, kapatid na Rodel, ng habag sa amin. Amen. Amen, kuya. Ang ganda pala. No? Pong handog, meron ng hain na nakahanda. Pagdating naman doon sa 9 ng Mateo, may binabanggit ding kahawig nito yung habag ang ibig ko, hindi hain, sabi ng Panginoon. Ito naman ay sinasabi po niya sa isang pagkakataon na nakita siya ng mga Pariseyong kasalo si Mateo, na sinabihan niyang sumunod sa kanya, sumama naman yung ibang kasama niyang maniningil ng buwis at mga makasalanan. Nakisalo ang Panginoong Hesukristo sa kanila. Nung makita ng mga Fariseo na ang tingin sa sarili pagkababanal, walang kasalanan, pinupuna si Kristo, pati kasi nakikisalo sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Parang ang ibig sabihin, dapat kami kasalo niyan Ba't hindi ang mga makasalanan na yan? Nung marinig ng Panginoong Hesukristo yon, sinabihan sila, di nangangailangan ni Anwika ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang mga may sakit. Sabi ng Panginoong Hesukristo. Siya kasi yung manggagamot May tinutukoy siyang hindi kailangan ng mga walang sakit ang manggagamot. Wala pala kayong mga sakit hindi ako para sa inyo, parang ganun ang ibig niya sabihin. Ano po? Para yung manggagamot, para doon sa mga may sakit. Na tamang-tama naman, doon sa hula na binasa po natin, patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman. Ngayon ko lang napag-ugnay po ito Bakit ang tinutukoy sa Isaias karamdaman? Si Pedro naman kasalanan ang kanyang kumbaga yun yung konklusyon kasalanan ng tinutukoy diyan. Karamdaman, may sakit yung tinutukoy, yung mga makasalanan, may sakit yon. Mga kapatid, may karamdaman yon. Ang magdadala ng karamdaman ng mga may sakit, ng mga makasalanan, ang ating Panginoong Hesukristo. Doon sa eksaktong punto na yon na nandun na siya, kasalo niya yung mga makasalanan at pinupuna siya, doon niya sinabi yon. Ang mga walang sakit, hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Itong mga may sakit na ito, mga makasalanan, kailangan nito ng manggagamot. Manggagamot na magdadala ng kanilang sakit, magdadala ng kanilang karamdaman, yun nga po mismo ang ating Panginoong Hesukristo. Nung madinig niya yung bulong-bulungan na yun ng mga Pariseo, doon sa 9:13, ang sabi sa Biblia,
sinabihan niya sila, di nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit. Tapos sabi niya, magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Sapagkat hindi ako naparito upang makasal na dinala ang ating mga karamdaman, dinala yung ating mga sakit, na ang kahulugan dinala niya yung ating mga bag, ang nadala-dala ng Panginoong Hesukristo nasa kanyang kalooban, doon sa mga makasalanan na yon, doon sa mga nangangailangan ng manggagamot. Kasi literally, yung may sakit talaga, pag nakita mo talaga yung may sakit, nahihirapan sa karamdaman, kung ikaw ay kapwa-tao talaga, kahit hindi ikaw yung may sakit, mararamdaman mo yung, kahit hindi mo naman makukuhang, kumbaga, exactly maramdaman mo yung nararamdaman niya Pero maaawa ka doon sa nahihirapan sa kanyang sakit. Yun po ang daladala ni Kristo nung tubusin niya tayo. Dinala niya yung ating mga karamdaman, dinala niya po yung ating mga sakit. Siya yung gumamot sa ating mga sakit sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang katawan. Inihandog yung kanyang katawan, inihandog si Kristo minsan at magpakailanman. Yun po ang nakapaloob po pala doon, kuya. Yung habag ng Panginoong Jesucristo, at yun palang ibig sabihin ng 9:13 na yan ng Mateo. Pag-aralan nyo kung anong kahulugan nito. Ibig sabihin, mahalagang maintindihan mo kung anong kahulugan nitong sinasabing ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matwid, kundi ng mga makasalanan. Bakit? Inihandog niya yung kanyang sarili. Kaya di na kailangan ng iba pang hain. Ayaw na ng Diyos ng iba pang hain. Meron na kasi na hain o handog patungkol sa ating mga kasalanan. Yun po ang ating Panginoong Hesukristo na ang nakapaloob sa pagtubos niya sa atin, yun pong kanyang habag. Kaya mahalagang bagay po talaga yung habag, kuya. Kaya ang sabing, Opo. Nang gayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya aking patatawarin hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. kaya't, ayan na. Opo, kuya. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At nang siya'y magpasimulang makipaghusay, ay iniharap sa kanya ang isang sa kanya'y may utang na 10,000 talento. Datapwat palibhasa'y wala siyang sukat ibayad, ipinag-utos ng kanyang Panginoon na siya'y ipagbili at ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat niyang tinatangkilik at nang makabayad. Dahil dito, ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako at pagbabayaran ko sa iyong lahat. At sa habag ng Panginoon. Kita mo. Opo, kuya. Ano? At sa habag ng Panginoon sa aliping yaon ay pinawalan siya at ipinatawad sa kanya ang utang. Datapwat, tuloy. Datapwat lumabas ang aliping yaon at nasumpungan ng isa sa mga kapwa niya alipin na sa kanya'y may utang na 100 denaryo. At kanyang hinawakan siya at sinakal niya na sinasabi, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at namanhik sa kanya na nagsasabi, ay pagbabayaran ko. At siya'y ayaw. At yumaon at siya'y ipinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang.
Nang makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ng nangyari, ay nangamanglaw silang lubha at nagsiparoon at isinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Nang magkagayoy pinalapit siya ng kanyang Panginoon at sa kanya'y sinabi, "Ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat ipinamanhik mo sa akin. Hindi baga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin, na gaya ko namang nahabag sa iyo?" Ano ang dapat? Dapat po mahabag siya sa kanyang kapwa alipin. Nagaya ko naman. Na gaya ko naman ng wikang nahabag sa iyo. Yan. 35. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid. Kita mo. Ano yun? Pag hindi ka nahabag, Hindi ka rin. maisip mo, kapatid na Rodel, habag ang ibig ko Ano ang ibig sabihin? Kaya mahalagang bagay ng kautusan yung habag. Dahil, Brad Rodel, baliwala naman yung pagsunod natin sa utos kundi tayo kinahabagan Bakit? Patay yung gawa mo Opo. Ano mangyayari? Kinahabagan tayo ng Diyos. Dahil siya ang nagdala ng ating mga kasalanan, ang ating Panginoong Hesukristo. Kinahabagan tayo. Di ba? Iyan ay sintido ng habag, kapatid na Rodel. Opo. Kaya, kung ang ibig ng ating Panginoong Hesukristo, habag ang ibig ko, hindi hain. Bakit? Kasi nahabag siya, kapatid na Rodel. Opo. Merong hain na inihain siya. Ibinigay niya na nga yung kanyang sarili, kapatid na Rodel, na nagsilbing pangtubos ng ating mga kasalanan. At yun ay dahil sa kanyang habag sa atin. Kung tayo ay kinahabagan niya, hindi baga dapat na tayo naman ay makabag din ka sa ating kapwa alipin, na gaya naman ni Kristo na nahabag sa atin at dinala ang ating mga kasalanan. Hindi na nga sa atin ipinadadala yung kasalanan kapatid na Rodel, Opo. Hindi na rin ipinadadala sa'yo, hindi naman din ipinadadala sa'yo yung kasalanan ng kapwa mo. Dahil ikaw man mismo, may kasalanan ka din. Yung kasalanan mo at kasalanan ng kapwa mo, dinala nga ni Kristo, kapatid na Rodel, dahil sa kanyang habag sa atin. O kung tayo ay kinakabagan, hindi baga dapat na ikaw ka ay mahabag din sa kapwa mo alipin. Kaya, Amen. ganoon kahalaga, mga kapatid, ang habag na bahagi ng mahalagang bagay ng kautusan. Dahil kung hindi tayo mahahabag, ganun din ang gagawin sa atin. Kung hindi tayo mahahabag, hindi rin tayo kahahabagan. Kaya nga, mapalad ang wika ang mahabagin. Bakit? Sapagkat sila'y kahahabagan. Ganun kahalaga. Isang bagay po, gusto nating kahabagan, mahahabag tayo. Dahil habag ang ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Paano niya itong ipinakita, kapatid na Rodel? Dinala niya ang ating mga kasalanan. Kaya nung tinanong ni Pedro,
Ano ang sabi, kapatid na Rodel? O, nakikita mo na yun doon. Ano? Opo. Makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito, sinabi ni Jesus, habag ang ibig ko. Amen. Diba, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Ano ba ang sabi niya? Habag ang ibig niya. Mm. Diba yun, no? Opo. Kaya nga pag-aralan ninyo kung ano kahulugan nito. Sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid kundi ng mga makasalanan. Dahil saan? Dahil sa kanyang habag. O kaya, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at aking patatawarin. Hanggang sa makapito, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung pito. Kaya't ang kaharian ng langit, ayun pinakita dun Opo. ay tulad sa isang hari na nag-iibig makipag-usap sa kanyang mga alipin. Ayun na yung naging istorya. O pagkatapos, hindi ba anwi ka dapat na ikaw ay mahabag? Bakit? Gaya ko naman na nahabag sa'yo. Kaya, habag ang ibig niya, kapatid na Ronel. Amen. Sana po ay dito makita natin mahalaga na tayo ay matuto palagi na magpatawaran, maisip natin na tayong mga magkakapatid. Kaya mahalagang magpatawaran tayo sapagkat tayo ay kinahabagan. Kaya mahalagang magpakita tayo ng habag sa isa't isa. Dahil yan po ay nilalaman ng kautusan, bahagi ng mahalagang bagay ng kautusan. Kaya sana nai-reiterate ito sa atin, mga magkakapatid, hindi para sabihin lamang kung nalalaman natin ang paggawa ng mabuti, hindi natin ginagawa. Kasalanan nito sa atin. Di akala mo, nagkasala sa iyo yung kapatid mo. Di siya na may kasalanan. Nalalaman mo ba ang paggawa ng mabuti? Hindi ba natin maiisip ngayon na tinuruan tayong magpatawaran. Hindi ka marunong magpatawad. Nalalaman mo paggawa ng mabuti, utos yun hindi mo ginagawa. Di tayo ang nagkakaroon ng kasalanan, kapatid na Rodel. Opo. Kaya sinabi yun na kung hindi kayo magpatawad, hindi rin kayo patatawarin. Ano ngayon ang mangyayari sa iyo? Kung hindi ninyo ipatawad sa mga taong kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Ganon yun na laging ipinapaalaala sa atin, every now and then, kapatid na Rodel. Ting tayo ay nagkakatipon. Pero kaya po mahalagang maisip natin yon dahil wag nating kalilimutan, kinahabagan tayo. At isaksak natin yun sa isip natin, hindi ba dapat na tayo'y mahabag din? Gaya din naman natin na kinahabagan. Kaya po, wag nating iaalis sa ating mga puso ang pagkahabag. At wag nating kalilimutan, ito'y bahagi ng pagpapakilala natin bilang kapwa-tao. Amen. Dahil sino yung kapwa-tao? Di ba yung nagkaawang gawa at nahabag? Kaya po, sana, magpatuloy tayo ng ganong pagsasama-sama ng mga magkakapatid para hindi ang mamamayani sa atin yung iba't ibang mga bagay ng
hindi naman makabubuti para sa atin. Ang mamalagi at mamayani sa atin ay yung diwa ng ating Panginoong Hesukristo na ang ibig niya ay habag. Patuloy nawa tayong kahabagan ng Panginoon. Mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong sama-samang manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos, na suma sa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, muli po kami amang nag-aalay sa iyo ng taos na pasasalamat mula po sa busal ng aming mga pagkatao, sa dakilang pagpapala na ipinagkaloob mo sa aming lahat na mga magkakapatid nang kami po ay nahihirapan, mga may sakit, bunga po ng aming mga kasalanan. Naawa ka po, kinahabagan mo kami, hinango mo po kami sa aming mga pagkakasala, tinipon sa loob ng iyong banal na kapisanan, binigyan ng pag-asa at kapayapaan, kapanatagan ng aming mga puso. Salamat po, Panginoon, hindi man po kami mga karapat-dapat, ay pinulot mo po kami. Sana mamalagi po sa aming mga puso ang awa, ang kahabagan at pagmamahalang mga magkakapatid. Magawa po namin ito sa lahat ng araw ng aming mga buhay. Tulungan mo po kaming mga magkakapatid, Ama, na sana'y matugunan po namin ang inaasahan mo sa aming mga magkakapatid, ang pagbabago ng amin pong pamumuhay at ng aming mga paggawa. Napasasaklolo po kaming mga magkakapatid, Ama, hindi po namin kayang mag-isa. Ibig po naming makalakad ng matapat sa iyong banal na harapan. Sana'y bigyan mo kami ng iba yung lakas ng kalooban, tatag ng pananampalataya, upang ang aming pinasimulang paglilingkod sa iyo, Amay, amin pong maihangga, maging mapagtagumpay po kaming mga magkakapatid. Huwag ka naming mabigo. Panginoon, bahala ka na po sa aming lahat. Ang mga hindi po namin kaya'y sa tulong mo, Ama, ay amin pong maitagpos. Lagi mo po kaming paglaanan ng iyong awa. Patawarin mo po kaming mga magkakapatid. Ngayong nagpatawad na po kami sa mga nagkulang din sa amin. Amang Diyos, sa kamay mo aming laging inihahabilin ang lahat ng bagay sa aming mga buhay. Bawat isa sa amin ay mayroong mga daing sa puso. Ibig naming ilapit sa iyo, Ama. Sana'y haplusin mo ang aming mga kaluluwa, pati na po ang aming mga lupang katawan. Maibsan ang anuman pong alalahanin ng aming mga kalooban. Maraming salamat sa lahat ng dakilang paggawa mo po sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo.
At ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang sumasa mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Heso Kristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu, pamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak, magpakailan-kailan paman.